So si Vice President Sara Duterte nga ba ngayon mga sangkay ay naninilikado? So pag-usapan po natin ito mga sangkay kasi nga po hindi na naman sumipot ang ating Vice President sa pagdinig patungkol po sa kanyang kaso. Ngayon ang tanong dito, ano na ba ang mangyayari? Delikado na ba ang sitwasyon ng ating Vice Presidente at hindi na po siya makakatakbo sa pagkapangulo sa 2028? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, makikita nyo po sa baba ng video na to yung subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe at pindutin nyo po yung bell. Then pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito pag-usapan po natin. Kasi ayon po sa report, hindi na naman daw po dumalo si VP Sara sa impeachment hearing patungkol po sa kanya. Ngayon, tingnan po natin. Nagbaon pa ng chichirya sa Kamara ang ilang kongresista na tila patama sa kontrobersyal na Mary Grace Piatos. Sa gitna po yan ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte na wala naman sa pagdinig. Nasa frontline na balitang yan, Mana Naniquez. May pwesto, may nameplate at upuan ang House Justice Committee para kay Vice President Sara Duterte. Pero no show ang bise sa kanyang impeachment hearing. Nagpadala lang ng sulat ang legal counsel ni VP Sara na Fortune Narbasa and Salazar Law. Dito pinuna ng kampo ng bise ang sinabi ng chairperson ng komite na si Congresswoman Jervy Luistro na may tuturing daw na mini trial ang pagdinig ng Kamara. Mini trial, iyan po yung proseso ng impeachment complaint. Yan po ang process mga sangkay. Unconstitutional o labag daw sa saligang batas yan. Teka lang. Paano naging labag sa batas? At paano naging unconstitutional ang isang legal process ng impeachment complaint? 'Di ba? Buti pa nga mga sangkay hindi pa nagbubutuhan sa impeachment trial ni VP Sara pero kapag nagbutuhan na to, ayun na mga sangkay, may papawasa na po ito sa Senado at doon wala na po silang choice. Senado lang daw kasi ang maaaring tumayong impeachment court. We believe that the committee really has no jurisdiction to conduct any form of trial. Sa pahayag pa ng bise, pinababasura niya ang mga reklamo dahil kulang daw ang ebidensya. Kulang sa ebidensya, pero may ebidensya. Pag sinabing kulang, kulang lang. Pero may ebidensya pa din. Belta naman ng mga miyembro ng House Justice Committee, erroneous o mali ang anilay palusot ng kampo ni VP Sara. Malinaw sa saligang batas at sa House Rules on Impeachment na may mandato ang komite na magsagawa ng pagdinig. Sa Article 11, Section 3.2 ng Konstitusyon. O ayan na, mga sangka, ito na po yung legal process sa Kamara bago pumapunta sa Senado itong impeachment proceedings. Nakasaad na matapos ang hearing ng komite at ang botohan ng mayorya ng mga miyembro nito, kailangan isumite ang committee report sa loob ng 60 session days. The use of mini trial by some members of the Justice Committee is intended only to make a distinction between the proceeding before the Justice Committee and the trial which will happen in the Senate. This particular position of the councils and of the Vice President herself is basically a legal word salad. Ibig sabihin po, wala po itong batayan sa katotohanan. Ito po ay legal na pagpapalusot. Legal na pagpapalusot. Nasasabi na pa ng komite ang ilang testigo na kakailanganin sa paggulong ng impeachment hearing. Kabilang dyan ang umano'y bagman ni VP Sara. Ayan na. Ito yung, ito matindi mga sangkay kasi kabilang po yung bagman ni VP Sara sa mga pinapasabi na ng Kamara na kailangan nilang umattend sa hearing na yan mga sangkay.
na si Ramil Madriaga, pati si Attorney Gloria Camora ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Pinatatawag din si Attorney Michael Poa na dating Chief of Staff at spokesperson ni VP Sara sa Department of Education. Yan ay kahit kasama si Poa sa listahan ng mga tatayong abogado ng bise sa impeachment. Sagot ni Poa, I will wait for the subpoena. Titingnan ko kung ano yung laman ng subpoena, but definitely I'm willing to attend. No, wala akong any intention to evade. Buti pa itong lawyer ni VP Sara, may bayag. 'Di ba? Willing po siya to attend. Hindi po siya aatras. Pero si VP Sara, ewan ko, mga sangkay, lawyer din naman si VP Sara, 'di ba? Pero bakit natatakot po siya sa mga tanong? O baka ano lang, baka ayaw lang niya na magkaroon siguro ng butas. Ako naman walang problema kay VP Sara, mga sangkay. Binoto ko 'yan. Tapos kahit hanggang ngayon, nire-respeto pa rin po natin si VP Sara. Pero, syempre, kumbaga tayo naman mga sangkay, humihiling na sana masagot niya lahat ng mga tanong na ito. I will answer the questions as the best way I know how based on my personal knowledge. pinasasabi na rin ng komite ang mga dokumento sa Philippine Statistics Authority kaugnay sa mga taong tumanggap umano ng acknowledgement receipts ng DepEd at OVP. Ayan na. Kabilang na ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Ayun. Tila may pasaring pangarya ng ilang kongresista na ibinalandra ang kanilang baong pagkain. Hinihingi rin sa NBI ang record sa investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara. Ayun talaga. Alam niyo yung pagbabanta na yun, yun pa talaga yung ano, yun talaga yung isa sa pinakamatibay na ebidensya na dapat ma-impeach ang ating Vice Presidente. Ayon po yan sa mga lawyer. Sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Inaprubahan din ang mosyon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno para sa protective custody ni Madriaga. Magpapatuloy ang pagdinig ng House Justice Committee sa April 14 para tignan kung may probable cause o sapat na basihan para umusad pa ang mga reklamo. Iimbitahan daw muli ng komite si VP Sara para dumalo rito. Nagbabalita. Okay, so ayan na po mga sangkay. Ipapatawag po pati si Madriaga. So, ang tanong dito, ano ba? Delikado ba ang sitwasyon ng ating Vice Presidente ngayon? O makakatakbo pa ba siya sa pagkapangulo sa 2028? Well, alamin po natin sa mga susunod na kabanata. Ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.